Magandang araw, update na nga muna tayo sa minomonitor nating bagyo na si Hener. So, eto ang si Hener, kaninang alas 10 ng umaga, nasa vicinity na ng Kibugan, Benguet. Ito ay nagdadala ng lakas na hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometro kada oras. Ito ay kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. And then aside nga dito kay Hener, meron din tayong minomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Bagyong Pulasan. International name yung Pulasan. And then later on, sa later on part ng slides natin ay maglalabas nga tayo ng information about kay Pulasan. So, tingnan na muna natin itong track natin kay Hener. So, nakikita natin itong yellow-orange na circle. Ito yung mga malalakas na hangin na pwedeng umabot ng 39 kilometers per hour. So, usually, kapag ganito yung area, so pwedeng signal number 1 or signal number 2. Although for now, ang pinakamataas sa signal natin ay signal number 1. So, after 24 hours, may kita nga natin na nasa labas na ng PAR or posibleng nasa labas na ng PAR itong si Bagyong Hener, 500 kilometers, kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. And after 48 hours, 925 kilometers, kanluran ng Northern Luzon. So, papalayo, may kita natin papalayo na nga ito sa landmass ng ating bansa. So dahil nga dito kay Hener, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Pinakamataas nga, kagaya na nabanggit natin kanina, ay signal number 1. So signal number 1 sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, sa may Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, sa may Abra, sa may Mountain Province, sa may Benguet, pati na rin sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa may La Union, sa may Pangasinan, sa may Zambales, sa may Nueva Ecija, pati na rin sa may Pampanga. So kapag naka-signal number 1 tayo, minor or minimal to minor threat to life and property. So may mga malalakas na pag-ulan nga din tayong inaasahan dahil sa habagat na na-enhance netong si Hener at pati na rin yung bagyo sa labas ng ating PAR. So, asahan nga natin yung mga malalakas na pag-ulan. Etong mga nakakulay blue, ito ay dahil kay Tropical Depression Hener. At etong white text naman dahil sa habagat. So, for today, heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters. Sa may Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Abra, Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. So 50 to 100 millimeters naman sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Aurora, Bicol Region, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at sa may Negros Island Region. So for tomorrow, mapapansin nga natin mas konti na yung mga areas na may mga malalakas na pag-ulan, pero kailangan pa rin nga mag-ingat kahit sa mga nasa 50 to 100 millimeters of rain. So bukas Wednesday, heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters, Palawan, Occidental Mindoro, Aklan at Antique. Moderate to heavy, 50 to 100 millimeters, Ilocos Region, Cagayan Valley, Car, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol, Central Visayas at nalalabing bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. So, Thursday, meron pa nga rin tayong mga malalakas na pag-ulan na inaasahan. Heavy to intense, 100 to 200 millimeters of rain sa Thursday sa may Occidental Mindoro. Samantalang moderate to heavy, 50 to 100 millimeters sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Aklan, Antique at nalalabing bahagi ng Mimaropa. So sa mga mountainous areas or highly elevated areas, posibleng mas mataas yung forecast rainfall. So ingat sa ating mga kababayan din na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Etong southwest monsoon, ma-enhance pa nga rin ni Hener at yung bagyo sa labas ng ating PAR. So for today, asahan natin yung bugso ng malalakas na hangin sa may Batanes, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Wednesday naman sa may Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. And sa may Thursday, Isabela, Aurora, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas.
Meron tayong gale warning pa rin na naka-raise. This is as of 5 a.m. Sa may Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, sa may Ilocos Norte, sa may Occidental Mindoro, sa may Palawan, sa may Aklan, Antique, Iloilo, sa may Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, sa may Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Camiguin at Zamboanga del Norte. So mapanganib na pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat, kabilang na nga rin yung mga motor bangkas. Ito naman yung inaasahan natin magiging outlook netong si Bagyong Hener. So posible mag-emerge or lumabas na or tumawid ng landmass natin itong si Hener within the day at posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi or tomorrow morning. So by tomorrow morning, posible rin nitong ma-reach, lumakas yung tropical storm category. So, although nakikita nating lalakas siya, pero habang papalayo naman kasi siya sa ating landmass. And then, ito naman yung update sa isang binabantayan nating bagyo na si Pulasan at kanina nga ay nasa may 1,800 kilometers east of extreme northern Luzon, nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So, inaasahan nga natin na pagpasok nito, bibigyan natin siya ng local name na Helen. Posibleng pumasok ng PAR tonight or tomorrow morning. So, nakikita naman natin, base sa forecast track na malayo siya sa landmass ng ating bansa. So, pagkapasok niya tonight or tomorrow morning, pwede na rin siyang lumabas ng ating PAR tomorrow afternoon or early evening. So, kung papasok man siya dito sa may northeastern boundary ng PAR. And then, naasahan nga magre-remain siya as tropical storm, pero kung hindi natin tinatanggal yung possibility na pag-intensify niya. At yan na nga muna yung latest sa ating lagay ng panahon. Veronica C. Torres nag-uulat at next naman po ay ang HMD.